sa 13. No, basahin po ni Nanay verse 13, basahin Sister Malo yung verse 14 po. Okay po. Diyan na po kayo, Nay. Sa number 19 po. Opo, 19 po. Number 19 sa Bible. Bawat punong kahoy. Matthew po, chapter 7, verse 13. 13. Opo, Nay. Sa number 19 po yan. Sa 13 po, Nay. Sige po, Nay. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami sila na pumapasok doon. Amen. Sister Malo, verse 14 po. Dahil makipot ang tarangkahan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti sila na nakakasumpong nito. Amen. Okay. So, dito po sa ating pag-aaral po ngayon ay sinabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na meron pong dalawang klaseng daan, no? Merong daan na makipot, no? Streetway, and then merong daan na maluwang. Yung roadway na tinatawag, no? At dito po ay isang parabola po ito na gusto pong ituro po sa atin ng ating Panginoon, na kung saan po ay ano po ba talaga to ang tinatawag na makitid na daan o makipot na daan, at saka yung tinatawag po na maluwang na daan, no? Meron din pong tinutukoy po siya dito na maluwag na daan, yung gate, no? Maluwag na tinatawag po na tarangkahan, no? Pinto, no? Maluwang na pinto at masikip po na pinto. So, dito po ay tinutukoy po ng Panginoon. Ano po ba ito ang maluwang na daan na tinutukoy po ng ating Panginoon? Ang sabi po niya, yung maluwang na daan po ito ay marami po ang dumadaan, no? Ngunit sa makipot na pintuan o ng daan ay kakaunti lamang, no, ang siyang dumadaan. Pero sa maluwang na daan o sa maluwang na pintuan ay maraming dumadaan, subalit ito po ay papunta sa kapahamakan. Ang makipot na daan o makipot na pintuan patungo po sa buhay. Sabi po ng ating Panginoon. So, dito po, ang tinatawag po na daan o pintuan po dito na dapat po nating pasukin po ay ito po ay utos ng ating Panginoon. Sapagkat sabi po niya sa verse 13, sabi niya dito, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan o na pintuan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami sila na pumapasok doon. Okay? Sa Lumang Tipan po ay tinuro po ng ating Panginoon na dapat pala ang piliin po natin yung buhay, no? Yung makipot na daan, makipot na pintuan. Bakit? Kasi po ay napakahalaga na makita ho natin na ang makipot po na daan ay patungo po sa buhay. Ibig sabihin, yung magkaroon ka ng tinatawag po na abundant life sa buhay. No, hindi po ito buhay doon po sa langit, kundi dito po buhay natin sa lupa, na tayo po ay magkaroon ng sagana o marami pang buhay sa mundong ito na ating dapat na makamtan, no, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan sa aklat po ng Deuteronomy, basahin ko lamang po sa inyo, no, unahin po natin sa Lumang Tipan, meron pong binabanggit si Lord, no, na ang gusto ni Lord ay piliin daw natin yung
yung buhay, no? Hindi dapat yung kapahamakan, no, sa buhay. Dapat buhay ang piliin po natin. No, sabi po niya dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi po niya dito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sinabi po niya ito sa mga Israelita during the time, sa araw na ito, no, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So, dalawa po ito, no? Buhay o kamatayan, no? Tinutukoy po ng ating Panginoon. Ang pagpapala, ang sumpa, at sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. So, tinuturo po ni Lord na ang piliin pala natin ay buhay. Sabi po ng ating Panginoon, no? Sapagkat merong buhay, merong kamatayan, at merong pagpapala, merong sumpa na tinutukoy po yung ating Panginoon. Siyempre, of course, ang gusto natin pagpapala sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ang tanong, utos po ba ni Lord na piliin po natin ang buhay upang tayo ay mabuhay? Tama po? Utos po ni Lord yan, no? Na piliin natin ang buhay upang tayo ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Ibig sabihin, ikaw at saka iyong mga mahal sa buhay, yung iyong mga apo o anuman, mga binhi mo, no, mga salit-saling lahi mo. Yun po ang sabi po ng ating Panginoon. Kaya ang pipiliin po natin sa ating paglilingkod na ito, yung makipot na daan, sapagkat ang makipot na daan at ang makipot na daan patungo po sa buhay, no? Ibig sabihin, tinatawag po ito na kasaganaang buhay sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya po, natural lamang kapag tayo po ay naglilingkod sa Lord, ay para bagang dumadaan tayo sa karayom, no? Dumadaan tayo sa makipot na daan, no? Ibig sabihin, maraming mga pagsubok, tama? Maraming mga pag-uusig, okay? Maraming mga problema, suliranin sa buhay, at maraming tumutuya sa atin, sa ating paglilingkod sa Lord. So, yun po ang ibig sabihin na tinutukoy po ng Panginoon na makipot na daan. Pero ang sabi ni Lord, ito naman ay patungo sa buhay. Ibig sabihin, ang buhay na ito, para mabuhay tayo ng matagal, mabuhay tayo na may kasaganaan, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat, tandaan po natin, merong buhay na akala natin minsan totoo o tama, pero ang buhay pala na yon, pero yung mga nilakaran pala na yon, nila ay patungo po sa kamatayan. Ito po yung mga dumadaan po sa maluwang na daan. Di po ba, pag maluwang na daan ay ang gusto mo lang gawin mo, tama po? No? Wala na pong baga sa wala na pakialam si Lord sa iyo, no? Ang sarili mo lang yung gusto mong masunod. Tama po? Ayaw na nating sundin yung ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng maluwang na daan. Tama po? Okay? So, dito, sa aklat po ng Proverbs, basahin ko po sa inyo, na minsan may mga daan na akala po natin tama, ngunit, sabi ni Lord, ang dulo noon ay kamatayan. Sabi po dito sa Proverbs chapter 14, verse 12 po, no? Sa Tagalog, ang sabi po dito, may daan na tila matuwid sa isang tao. No? Take note, tila matuwid, no? Sa paningin ng tao, itong daan na ito ay matuwid. Dire-diretso, ibig sabihin po, no? Dire-diretso, no? Matuwid, tama, totoo ang kanyang dinadaanan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, sa dulo pala na yon, daan pala ng kamatayan. Ibig sabihin, minsan in-expect natin na ito pala yung ating ginagawa ay tama, pero pagdating sa dulo, napapahamak pala tayo. Tama? Mali pala yung ating desisyon, mali pala yung ating ginagawa. Kaya mahalaga yung Diyos na atin pong pinaglingkuran na ito, na dapat sa bawat nating ginagawa, dapat
atin munang i-konsulta po sa ating Panginoon. Tama po? Dapat atin kausapin si Lord sa pamagitan po ng ating panalangin kung ang mga bagay na ito na atin pong gagawin ay nais po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat tandaan po natin, ang isang bagay kapag kakalooban ng Diyos, mga kapatid, smooth po yan, no? Maganda po yan ang kalalabasan ng mga bagay na yan, mga plano natin, mga ginagawa natin sa buhay. Yun po ay napakahalaga na dapat po nating makita na dapat ang daan nating likaran, yung daan po ng ating Panginoon na kahit po makipot po yan, no? Kahit po puno po yan ng mga pag-uusig, ay tuloy-tuloy pa rin yung atin paglalakbay sa daan po na yan hanggang po sa marating natin ang pangako po ng Panginoon, na ang pangako po ng Diyos ay ang pagpapala po sa buhay po natin. Kaya di po ba may pinapipili si Lord, di lamang po buhay, di lamang po kamatayan. Binasa natin kanina sa aklat po ng Deuteronomy chapter 30 po. At nakita ho natin doon yung tinatawag po na pagpapala at saka sumpa. Dalawa din po yon, mga kapatid, no? Kaya malinaw po. Of course, sa atin ay piliin natin yung pagpapala ni Lord. Tama po? Ano po bang piliin natin? Pagpapala o sumpa? Siyempre, pagpapala po ng ating Panginoon. Kaya, magpatuloy tayo sa ating ginagawa na ito. Patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Lord, na kahit minsan ay marami pong mga marami pong mga bagay na kung saan po ay minsan ay para bagang inisip natin na ayaw ko na lang kaya maglingkod sa Lord, pero hindi, no? At hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon po niyan, yung atin pong patuloy na paglilingkod po sa ating Panginoon, sapagkat alam po natin na si Lord ang siyang gagawa para po sa atin. Kaya malinaw po na kung saan po, yung daan na ito, siguraduhin po natin na ang dulo pong iyon, hindi dapat sa kamatayan, kundi ang dulo noon dapat sa buhay. Ibig sabihin, maging maayos ang buhay po natin, at patuloy pong buhay po natin na naglilingkod po sa ating Panginoon. Di niyo po ba alam na meron pong tinatawag na old way, lumang daan, o dating daan na patungo sa kapahamakan? Tingnan niyo po, basahin po natin, no? Kaya po, delikado yung dating daan, no? Job, basahin po natin yung Job, mga kapatid, no? Job chapter 22. Kaya hindi ho nila ito binabasa, no? Verse 15, kasi maano po sila, matatamaan. Sabi po dito ng ating Panginoon, no? Kay Job, sabi po dito, ang iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? So tingnan niyo po yung tanong ng Panginoon, no, kay Job at saka sa kanilang pag-usap during the time, no, na kung saan po ay malinaw po na dapat wag tayong dumaan sa dating daang ito kung ang dating daang ito ay nilakaran ng mga masasamang tao. So dapat ang lakaran po natin yung daan po ng Panginoon, sapagkat tiyak po yan, yung daan po ng Diyos ay patungo po yan sa kabutihan, patungo po yan sa mga pagpapala, patungo po yan sa kagandahan po ng ating buhay sa mundo pong ito. Kaya yun po ang nais po, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi pa po dito sa Proverbs chapter 4, no? Meron din po dito binabanggit sa atin si Haring Solomon, no? Proverbs chapter 4 verse 14. Sabi po dito, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Tingnan niyo po, no? So ayaw po talaga ni Lord na tayo po ay pumasok, no, sa landas ng masama, sapagkat alam po natin, kapag ang dinadaanan po natin maluwang, sigurado may landas ng masama po riyan. Tama po? Kaya ang gusto ni Lord, ang ating lalakaran ay ang makipot na daan, no? Ibig sabihin yung daan ng ating Panginoon. Na ang sabi po dito ay malinaw po
No, utos po ni Lord, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. So, ibig sabihin, huwag mo silang tularan. Tama? Huwag mo silang gayahin. No? Huwag natin silang konsentihin sa mga bagay na yon, sapagkat malinaw po ang utos ni Lord. Pag sinabi po kasi ni Lord na wag, talagang wag po dapat. Tama po? Pag sinabi ni Lord na hindi pwede po pwede po yon. Okay? Hindi, si Lord po kasi iba yung standard ni Lord kaysa standard ng tao. No, sa tao, minsan pag sinabi na wag, minsan may pagbabago po yan, no? Sige na nga lang, di po ba? Pero kay Lord, pag sinabi ni Lord na wag, abay, wag po talaga yan, no? Wag nating tularan, sabi po ng ating Panginoon. Wag nating tularan, wag tayong lumakad sa katulad nila, wag tayong pumasok sa landas ng mga masasama. Yun po yung utos ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, meron pong sariling daan ang ating Panginoon. Meron siyang sariling daan na dapat po nating lakaran, no, sa ating paglilingkod na ito. Ano sabi niya sa John chapter 14 verse 6, no? Babasahin po ni Sister Malo yung John chapter 14 verse 6. Okay. John, anong number John, Sister Agnes? Chapter 14 verse 6. Sa number 338 po. 338. Okay. Sige po. Aha. Verse 6 po, Sister. Sa John chapter 14 verse 6. Number 338 po. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Malinaw po, no? Si Lord po, Jesus Christ, ang ating mediator doon sa Ama. At malinaw pong sabi, sinabi ni Jesus sa kanya, no? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, kailangan ay ang daan na ito natin lakaran ay daan po ni Lord. Tama? So, at paano po natin malaman na ang ating nilakaran po ay daan po ng Panginoon? Of course, ang ating basihan, ang kanyang mga utos. Tama? Ang ating basihan, ang kanyang mga salita, at tsak po yun ang kanyang mga kautusan po sa atin, ay hindi po yan mabigat. Kaya nga sabi niya doon sa Matthew chapter 11 verse 28, Come unto me, no? All ye that labor and that heavy laden, and I will give you rest. Tingnan niyo po, So, yan po panyaya ni Lord. Nasa Lord ay meron tayong kapahingahan. Sa salita ng Diyos, meron tayong kapahingahan. Ang unawa na binigay ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita, meron po tayong kapahingahan. So, malinaw po na si Lord po yung ating daan. Siya lang naman po dapat ang ating lakaran, yung kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, ating isa pamumuhay, ang kanyang mga utos ay ating gawin sa araw-araw po nating buhay, at ang resulta po noon, tayo po ay magkaroon ng tinatawag po na kasaganaang buhay, magandang buhay, ang ating pamumuhay po, no, sa harapan ng ating Diyos. So, isa pa pong talata sa Luke, no? Huling talata po sa aklat po ng Lucas, okay? Lucas kapitulo 13. Okay? Meron po ditong sinasabi po muli ang ating Panginoon. Luke chapter 13 verse 24. Okay? 235. Page 235 po. Ibasahin po ni Nanay. Luke chapter 13. Verse 24 po. Number 235 po.
235 po. Okay. Sige, Panay. Ano pa po? Sige, Panay. Ayan, ito na po, Nanay. 13, verse 24. Verse 24 po, Nanay. Magsikap. Dito po, Nanay. Yan po. Magsikap na pumasok sa makipot na tarangkahan, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ang magsisikap na pumasok sa loob at hindi makakaya. Okay. So, malinaw po, no? Sabi po ng ating Panginoon, no? Nang sabi po niya, magsikap na pumasok sa makipot na tarangkahan. So, utos na naman uli ng ating Panginoon. Magsikap do tayo. Pagsikapan natin, no? Sa ating paglilingkod na ito, na dapat po tayo pumasok sa mga kautusan ng Panginoon. Pumasok tayo sa mga kalooban ng Diyos, no? Sapagkat ang kalooban ng Diyos, iyon po ang tinatawag na makipot na tarangkahan, yung ating paglilingkod na ito sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ang magsisikap na pumasok sa loob at hindi makakaya. So, ang tinutukoy dito na marami yung pumapasok po sa loob, ito po yung pumapasok sa maluwang na pintuan o ng tarangkahan na kung saan ito po yung mga makamundo na ginagawa ng mga tao, no? At ito po yung gusto ng marami, no, ng mga tao sa mundong ito, na siya po ay free, malaya po siya na gagawin niya ang lahat ng mga bagay na gusto niya. Ngunit tandaan po natin, hindi po 'yan ang tinuturo ng ating Panginoon, no? Dapat meron tayong submission sa ating Diyos, no? Dapat meron tayong pagkapasakop sa ating Panginoon sapagkat siya po ay may-ari ng buhay natin at upang sa ganon ang buhay po natin ay magiging maayos, maging maganda, maging matagumpay sa atin pong paglilingkod na ito. So purihin pong ating Panginoon at nawa, mga kapatid, ay mga aral po ng Diyos nagbigay sa atin ng sigla, ng lakas sa atin pong paglilingkod sa Kanya.